Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Panalangin tayo. Panginoon naming Diyos, asihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugin ang gitara at ang kahayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahayayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta, hipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinunong Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya titinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asyeras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyo mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joiada, na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit pa man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas sa mga na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias, kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tayo pong lahat. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Tugon. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Tugon.
Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay sumuway, at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan, at ang kautos ay hindi iingatan. Tugon. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David, di magbabago, hindi mapapatid. Tugon. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tumayo ang lahat. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng 11 linggo sa
karaniwang panahon. At ang mga narinig nating pahayag sa buong linggong ito ay punong-puno ng mga payo na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay at napakalaking tulong nito kung ito lang talaga ay hindi natin makakalimutan. Balikan po muna natin ang ilan sa mga pangungusap, mga salita na iniwan sa atin ni Jesus nitong nakalipas na mga araw. Nung Lunes, ang sabi po ni Kristo, "Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila." Malinaw po ba yan? Kasi ngayon, yung away-away natin, kahit nga sa mga post ninyo sa mga social media, kung may mambato o bumato ng hindi magandang comment, hindi mo kinakailangan mag-comment back. Lalo na kung magkaharap na kayo, yun yung mas matindi. Pero ang sabi, huwag mo nang labanan. Huwag mo nang isipin kung paano mo gagantihan. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, "Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo." Yung tamang gawin, ipagdasal sila. Hindi ipagdasal na mamatay na sila, mawala sila sa mundong ito. Hindi ipagdasal na isumpa sila. Kundi ang sabi, ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, "Ang inyong amang hindi nakakakita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Hindi naman lingid sa Panginoon kung ano ang ating mga ginagawa, ano ang ating nararamdaman, maging ang ating iniisip. Ipaubaya natin sa Diyos. At kahapon nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, "Sa pananalangin ninyo, huwag na kayong gagamit ng mga maraming salita gaya ng mga ginagawa ng mga hintil. Mas simpleng salita, mas madaling unawain." Gaya ng nasabi ko, alam na ng Diyos ang ating iniisip, lalong-lalo na alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Kaya simplihan mo lang ang iyong pagdarasal. Kasi minsan maging pagdarasal, ipinagyayabang pa natin. Maging pagdarasal, ipinagmamalaki natin sa iba. Noong Biyernes, kahapon, ang sabi naman ni Kristo, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw." Ang tiyakin natin ay kung meron ba tayong naiipon na kayamanan doon sa langit. Huwag na iwasan natin, isang tukso kasi yung pag nainggit tayo sa mga mayayaman. Pag nainggit tayo sa kung ano ang mayroon iba, ang iba. Kaya motivated yung tao ngayon na magtrabaho para lang magkaroon din ng katulad ng iba. Kaya ngayon, sabi ni Kristo, wag na ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Yung mga inaalala kasi natin, mga pinoproblema natin, karamihan dyan, mga material na bagay. Ito yung nagpapabalisa sa atin. Kung tutusin po, kahit gaano kayaman ang isang tao, kapag nadelikado ang buhay, walang magagawa ang pera. Naranasan na natin yan ng mga panahon ng COVID. Kahit gaano ka kayaman, kapag nadapuan ka ng COVID,
wala na. Yun yung isang realidad lang, no, na pwede natin matutunan. Kaya bakit tayo mamumblema sa mga bagay-bagay? Na kapag nagbubukas ka ng social media, nanonood ka ng TV, ang laging sinasabi ay dapat mayroon kang ganito. At ano ang nako-compromise sa paghahangad natin na magkaroon ng mga bagay sa mundong ito? Hindi na tayo magsisimba. Ang lagi natin obserbahan dito sa lugar natin, ang daming business dito, ang daming nagtitinda, dito pumupunta mga tao para mamalengke o mamili ng kung ano-ano. Pero yung mga tao dito, abalang-abala. Kasi sa kanila, kailangan nilang kumayod araw-araw para lang makabili ng mga bagay na gusto nila. Kasi magkakaroon lang tayo talaga ng yung kakontentuhan o maging kontento tayo sa mga bagay na kung ano ang mayroon dyan, makuha natin maging masaya, katiyak tayong mas magiging maayos ang ating pamumuhay sa araw-araw at mas mapapahalagahan natin ang pagsisimba o ang pagdarasal. Ano bang pinoproblema ninyo? Kayong mga naririto, mga nasa online, anong pinoproblema natin? Isipin nyo nga, anong pinoproblema natin? Sa inyo, yung mga nandito, sakit? Rayuma? Diba, kahit marami kayong pera, wala eh. Pag sinumpong ka ng rayuma, kahit anong ointment ilagay mo dyan, wala. Simple nga lang yun, di ba? Eh, natutokso tayo na sumamba sa kung sino-sino, kung ano-ano. Kahit nga sa tao eh. Pag nagkaroon ng sabay na gawain ang simbahan o ang mga kilalang tao, mas puno ang gathering ng mga tao kaysa sa simbahan. Kasi ang pinoproblema natin, sayang naman yung ipamimigay na bigas. Sayang naman yung ipamamahaging mga relief. Sayang naman yung makukuha nating ayuda. Saka na yung simba na yan. Nandyan lang naman yan. Parang laging last priority natin, ang Diyos. Unang-una dapat siya. Sana po, kahit ito malang makuha natin yung aral na huwag tayong masyadong mamoblema sa mga pinoproblema natin. Andiyan na yan eh. I-enjoy mo ang bawat araw. Maging masaya ka, makuha mong maging masaya bawat segundo, bawat araw ng ating buhay. Sayang po. Maraming biyaya ang ipinagkakaloob ang Diyos kahit hindi mo hinihingi, binibigay niya. Yun sana, mas makita natin yun kaysa yung tingnan natin yung mga bagay na inihingi natin na hindi pa ibinibigay. Kasi baka hindi naman talaga yon ang kailangan natin. Alin ba, pag pinapili ba kayo, alin mas gusto nyo? Kalusugan, magandang kalusugan, o maraming pera? Pwede pong pareho. Ayan, ganyan tayo lagi, Isa nga lang Diba? Nawa, sa tulong na mahal na birin ng solidad, na siya rin naman nagpakita sa atin ng kasimplihan ng buhay. At hindi masyado, kumbaga, wala yung mga pangamba kasi alam niyang hindi naman siya talaga pababayaan din ng Diyos. Naitaguyod niya ang kanyang anak nung mawala na si Jose sa buhay nila, naitaguyod pa rin niya si Jesus na hindi sa karangyaan, kundi sa pagsunod sa Diyos. Amen?
Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aali ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangin naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan, mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan, bawat mag-anak. Dalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng lulhati ang langit at lupa, o sana, sa kahitaasan, pinapalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. Kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mamaya po palang gabi, after ng 6 p.m. Mass, ay meron po tayong Paris Formation. Sana po ay makadalo kayo para mas maunawaan natin ang tungkol sa usapin ng divorce at ng annulment. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis Filipe, a te suspiramus, gementes et lentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, in Dios tuos, misericordes soclos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, adultis Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord. Amen.
May the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Morning. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag mapabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mo, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, bata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.